ngayon ay bumalik sa normal. Kanina, nung pagpasok natin dito sa Kabanan JP Laurel, nakita natin na normal din naman yung kapaligiran dito. Actually, nakita natin na nagsisuuwian na yung mga mag-aaral na nagmula dito sa St. Jude. At muli nga palang ipinaalala ng Palasyo ng Malacanang, kaugnay pa rin ng State Funeral, itong pagdating ng mga labi ni Secretary Robredo po sa mga nagnanais po na mag-handog o mag-alay ng bulaklak. Pwede na pong iwanan yung kanilang mga bulaklak dito po sa Gate 6. Itong Gate 6, Robert, ito yung harapan itong Kalayahan Ground kung saan nakalagak yung mga labi ni Secretary Robredo. At doon po naman sa mga, kasi mamayang mag-i-start na po ng 7 hanggang 11 p.m. ngayong araw, itong public viewing pagkatapos na ng misa ng 6-7. So, ang sabi ng Palasyo, bagamat walang dress code, siguro naman po, tayong mga kababayan na mag-pay ng respect ng huling pay ng respect dito kay Secretary Robredo ay magsusuot ng damit na appropriate po ang dito po sa sitwasyon. At ang sinabi pa po ng Malacanang ay kung maaari po sa mga media na katulad namin ay bawal muna mag-ambush interview dun sa Kalayahan Ground, sa kaugnay na rin ng pagbibigay natin ng respeto dito sa pagdating na ng paglalagat nga ng labi ni Secretary Robredo. At dun po sa mga kaibigan po natin, yung ulitin natin, yung public viewing magsisimula ng 7 hanggang alas 11 ng gabi. Bukas ng umaga, ang public viewing po ay magsisimula ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nasusundan naman po yan ulit ng public mass itong 6 p.m. hanggang 7 p.m. At inaasahan din na ngayong nandito na nga po ang mga labi ni Secretary Robredo ay magkakaroon mamaya ng memorial service ng urban poor groups. At kanina nga sinabi ni Congressman Erin Banyaga, itong 4:30 hanggang 5:30 p.m. Ito po ay naka-alat para dun sa Kaya Natin movement kung saan po ay kasama nga rin po si Secretary Robredo. Kung po naman sa mga nais pa rin sumili pa dito sa Kalayahan Grounds, ang sekretary po ay magtatagal lamang ng hanggang Sunday morning dito kasi po 6 a.m. siya po ay darating na ilipat na po mula sa Malacanang to Villamor at dadalhin na nga po siya sa Naga. Robert, pagdating sa Naga, ang pagkakaalam natin, siya po ay dadalhin o mag-stay overnight pa rin sa Naga City Hall kung saan naging tahanan niya na matagal na panahon kung saan siya naging alkalde. Bago ito ilipat dito sa Basilica Minora de Nuestra Señora de Peña, Francia. Ito po yung huling lugar kung saan ilalagak ang mga labi ni Secretary Robredo. Ito rin yung lugar kung saan po sa Tuesday ay ilalabas ito para dalhin dun sa Funeraria Imperial para sa cremation. Bukas na rin po sa publiko yung state funeral na gagawin dyan sa Naga City kung saan ay dadaluhan po ni Pangulong Aquino. Sabi nga ni Jose Manolo Quezon, yung daw pong pag-aabot ng bandila ng watawat ng Pilipinas sa ito o sa Buda, yung Secretary Robredo ang maghuhudyat noong pagtatapos ng state funeral. Pero dito po sa Naga City, dito po maghahandog ng eulogy si Pangulong Aquino. Pero ang pagkakaalam natin, by Saturday, marami pa rin po mga nakalinya na magbibigay po ng eulogy dito kay Secretary Robredo. Kasama na po yung kanyang mga kasama sa Liberal Party. At dyan po muna ating mga pag-uulat. Yes, Robert? Rocky, isang katanungan lang. Maaari mo bang mailarawan sa ating mga tagapanood ang atmosphere dyan sa loob ng Kalayaan Hall kung saan nakadatay ang mga labi ni Secretary Jesse Robredo? Kanina sa Kalayaan Grounds, ito lang yung aming unang nakita. Kasi ito yung parang binuksan muna sa media yung pagdating niya. Doon sa loob, mayroong malaking unang screen na nakalagay sa kaliwang bahagi ng Kalayaan Grounds kung saan makikita mo yung kung saan nakalagak yung labi ni Secretary Robredo. Wala pa akong pagkakataon na makasilip doon kasi nga by 7 p.m. hanggang 11 kayong public viewing. So, hindi ko alam yung iba natin makasama sa media kung napasok ngayon. Pero ito ay parang ipinauugaya muna sa pamilya at sa mga malalapit na kaibigan ni Secretary Robredo. Okay, maraming salamat. Rocky Ignacio live mula sa Malacanang.
Iwan, so patuloy pa rin. Ito mamaya, abangan natin na alauna magsisimula itong seremonya sa pamamagitan ng isang memorial service para kay Secretary Jessie Robredo mula sa Department of Interior and Local Government, mga attached agencies, tsaka mga local government leads. Mamaya-maya ay magsisimula na yan, about 30 minutes. Ayun, nakikita nga natin, itong nga ang buhay nga ni Secretary Jessie Robredo. Although, untimely nga ang death niya, he's only been 2 years as DILG Secretary. Although, mahaba nga ang naging serbisyo niya dyan sa Naga City, nakita talaga ang pagbabago doon. Yung mga nakausap natin. Very consistent yung kanilang sinasabi hinggil nga dito sa yumaong si DILG Secretary Jessie Robredo, his work ethic, his integrity, and the way he was able to actually juggle his time between his work and his family. Yes, that's and what, his simplicity. Yan, tama ka, Robert, no? Yan talaga yung sobra yung striking effect, yung pagka-epekto niyan sa bawat isang Pilipino. No? Usually, nakikita lang natin siya kapag may mga disaster meetings or pag may cabinet meetings na nate-televise, ano? Pero ang hindi natin nakita ay ito nga yung sinasabi ni Ma'am Leni Robredo, ni Attorney Robredo, na ito rin si DILG Secretary Jessie Robredo ay isang tao na hindi nakakaligtaang umuwi sa Naga every so often at talagang on the dot ang schedule niyan. Pagdating ng Biyernes ay uuwi na nga siya sa Naga at pagkatapos ay mag-iikot-ikot na yan at mangangamusta sa kanyang mga dating constituents. Pero higit dyan ay yung kanyang commitment as a family man. Na ilalarawan po siya na isang ama na kaunting exam lamang ng kanyang mga anak ay sinisiguro niyang umuwi siya at nire-review niya ang kanyang mga anak isa-isa. Kaya naman na nitong ang Sabado, sinasabi nila bakit daw nagpumilit siyang umuwi. Siguro part na rin po ito ng character ni Secretary Robredo at commitment niya bilang isang ama na makita yung anak niya na isang achiever na mabigyan ng award sa swimming competition ito, At talagang pinilit niyang makauwi ng maaga dahil gusto daw niyang makita ang kanyang bunsong anak na ginagawaran ng award for swimming. At kitang-kita natin dito yung kanyang commitment sa pamilya na ikwento rin minsan ni Ma'am Leni nung anniversary daw nila ay ginulat siya ni Secretary Robredo dahil may bit-bit daw itong isang bunch ng flowers na wala naman daw siyang paborito, kaya iba-ibang klaseng bulaklak daw yun nandito. Dito natin makikita na sa pag-angat niya sa pwesto, sa bawat busy schedule na kanyang kinakaharap, naglalaan siya ng quality time sa pamilya. And this is very rare among government employees, government officials na talaga namang napakataas ng posisyon, pero nakukuha pang mamili ng bulaklak o mag-review para sa exam ng kanyang mga anak. Yung ngayon nakikita na dedication to public service at pagmamahal sa kanyang pamilya. Marami nga sa mga pamilya dito na nga nakatira sa Metro Manila, nahihirapan pa bigay ng time. Totoo yung time management lang ang sinasabi. Isipin mo si Secretary Jessie, dito yung work niya as DILG Secretary, yung family niya nandun, napakalayo sa Naga City. So, doon pa lang yung time management mo kailangan talaga very pinag-aaralan yan sa mga eskwelahan kaya mahirap gawin. Oo. Kaya ngayon nga yung sinasabi nga kay lumalabas na kay Secretary Jessie, he walks his talk. That's true. Kung anong sinasabi niya, ginagawa niya, tinutuloy niya. So, hopefully, itong ma-instill ito sa ating lahat, not only sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, pati na rin sa atin dito sa public. Yes. Yung discipline, integrity, credibility, andyan lahat kasi nakikita nyo dito, yung etong state funeral, parang nakikita natin the respect, the integrity, nakikita ng tao, yung magmula sa Villamor Air Base patungo sa Malacanang, doon sa Kaba ng Rojas Boulevard, napakaraming ating mga kababayan. Nabanggit mo nung mga lang na kanina nga nagsimula na dito sa Villamor Air Base itong pag-umpisa ng state funeral para kay Secretary Jessie Robredo. Ngayon, nandun din ang ating kasamang si Joseph Parafina para balikan ang mga nangyari kanina. Joseph? Maraming salamat, Angel. Tulad na pinag-uusapan ninyo dyan na sa pagitan po ng alas 10 at alas 10:30 ng umaga, ay dumating nga po dito sa Villamor Airways ang dalawang eroplanong nagdala sa mga labi ni Secretary Jessie Robredo at sa kanyang mga kaanak
kasama na rin po ang mga ilang miyembro ng gabinete ng ating administrasyon. Mula po nasa dalawang aeroplano sa Pili Airport sa Naga at nagdala nga po dito sa ating mahal na secretary. Agad-agad pong binigyan ito ng pagkilala at pagpupugay sa pamamagitan po ng isang military honor mula sa isang batalyon ng Armed Forces of the Philippines na kung saan po ay nagmula ang mga ito sa Philippine Navy, Marines, Air Force at Army. Habang nasa likod po naman ng casket ang pamilya nito. Hindi po kasi nung tumagal ang seremonya sa tansya po ng inyong abalingkod ay umabot lamang ito ng mga 10 to 15 minutes at agad po itong natapos. Medyo natagalan lamang po ang paghihintay bago nakaalis ang convoy at makatapos po na ito makaalis-alis mula sa tarmac ng William Moore Air Base sa harap ng Bulwagan ng Kalayaan ay pumagtas po ito kagad ng Airport Road at dito po mga kaibigan nagsimula na po ang pagbuhos ng marami nating mga kababayan. Sa Airport Road pa lamang po, paglabas nito ay dumako kami, diretso kami sa Rojas Boulevard. Napakarami pong tao dyan, nagwawagay-dabay ng kung ano-anong mga bagay para magsilbi pong pagpupugay at pagkilala kay namayapang Secretary Robredo. Mayroon pong mga naganap na pagpupugay tulad halimbawa ng mga water salute mula sa iba't ibang mga bombero, may mga nakatikas pahinga ng mga pulis at ang di magkamayaw na sigawan po ng mga estudyante, ang naglalakihan po mga banner, streamer ay makikita po habang tumatakbo ang convoy. Mula po sa Ross Boulevard, bumagtas po kami ng Burgos Avenue. Pagkatapos po ay Ayala Boulevard o sa Ayala Bridge na rin po ay doon nagsimula naman yung pagsak ng mga confetti mula sa mga estudyante na inihagis habang dumadaan po ang pinaka-convoy. Kasama po kami ron, kaya lahat po yan ay nasaksihan namin. As I mentioned, iba't ibang klase pong pagpupugay ang ginawa ng ating mga kababayan na talaga naman po puso pinasalamatan po ng pamilya sapagkat kakaiba po ang dating nito. Kitang-kita po kung paano nila minahal at nagpupugay sila sa ating kalihim na Secretary Robredo. Matapos po yun, pagdating po namin paglampas po namin ng Ayala Bridge, ay kumana na po kami papunta ng gate ng Malacanang. Kundi po nagkakamali di Laurel Street, dire-diretso po kami. Wala pong control na namagitan mula sa dire-diretso po yung convoy. Hindi na po kami sinita ng mga tao ng PSG dahil plano na po ito. Pagkatapos, pagdating po doon at nakapasok na sa Malacanang Palace ang convoy, mga labi na yung secretary, dito po ay naglipa na pa rin natin mga kababayan sa labas naman at naghihintay. Dito na lang sila mag-i-stay ngayon para maya-maya ay madali silang makapasok kapag sinimulan na po ang public viewing sa mga labi ni Secretary Robredo para sa publiko. So napakabilis po ng takbo ng mga pangyayari at ngayon po ang lahat po ay nag-aabang pa rin sa ating mga kababayan para po agad na makapunta naman po at masilayan na ang ating mahal na kalihim. Yan po ang rough report na ginawa ng inyong lingkod mula po sa William Moore Air Base hanggang sa Malacanang para po sa ating kalihim. Sa pamamagitan po ng aking cameraman na si Arno de las Salas, ako po si Joseph Parapina para sa Telebisyon ng Bayan.